Welcome sa online class ng Electronics 2. Ang topic ngayon ay Introduction ng Frequency Domain at RC Filters. Simulan ng lectures ay isang introduction. Next ay concept, paano mag-transform from time to frequency domain. Susundan ito ng discussion ng impedance method at didiscuss ang frequency response ng mga RC circuits at lastly ay summary ng lecture. Bago pag-aralan ng frequency response ng amplifier, alamin muna yung mga assumptions at paano mag-transform from time to frequency domain. Sa small signal analysis ng transistor ay ina-assume na ang input ay small amplitude at the same time low frequency sinusoidal signal to. Dahil sa pagiging small amplitude ng signal ay possible ma-linearize ang response ng transistor. At dahil naman sa pagiging low frequency nito ay na-neglect yung epekto ng mga capacitors kaya overall ay dumali yung analysis. Pero ang mga amplifiers or in general yung mga electronic circuits ay di naman dinesign para lang mag-operate sa isang low frequency signal. Ang mga signal kasi na nagdadala ng information tulad ng data, text, picture, video at iba pa ay binubuo ng wide range of frequencies. Ang ibig sabihin lang nun ay dapat malaman din ang response ng circuit sa iba't ibang frequencies at hindi lang sa low frequency. Kaya dapat na-include sa analysis yung mga frequency-dependent elements tulad ng capacitors. Dito pasok ang idea ng frequency response analysis. Ito yung technique kung saan mag-i-input ng sinusoidal signal sa system, for example amplifier, para ma-determine yung output spectrum nito in terms of frequency. Bakit nga ba sinusoid ang input signal at hindi ibang waveform? Generally, pag nag-analyze ng system ay mag-input ng random ng signal or kung ano man yung gustong pag-aralan at obserbahan yung output. Sa actual testing ay madali ito gawin kasi pwede gumamit ng function generator na capable mag-produce ng iba't ibang waveform at ma-observe yung output gamit ang oscilloscope. Ang problem ay ang analysis or mathematical analysis dahil napakatrabaho kung isosolve yung response ng system sa lahat ng possible waveforms. Kung meron lang sanang function na kahit yun yung gamiting input, ay possible ma-determine pa rin yung response sa iba't ibang waveforms, ay okay sana. So dito makakatulong ang Fourier transform na nagsasabi na pwede i-decompose ang general functions sa summation ng sinusoids na may iba't ibang frequency at amplitude. Ang maganda pa dito ay ang mga sinusoid pag ginamit na input ay mas madali ma-determine yung response ng system compared kapag gumamit ng ibang function. Kaya mas practical kapag i-decompose yung waveform sa sinusoid instead na gamitin yung mismong function. Dahil mapapadali ang analysis, kaya sinusoid ang ginagamit sa frequency response analysis. Isa pang magpapadali sa frequency response analysis ay i-assume na nasa steady state ang system. Ano ibig sabihin nito? Ang response ng system ay hinahati sa dalawa, transient at steady state response. Basically, pag sinabing transient response ay yung response ng system na after a certain time, example yung boundary nito ay mawawala rin yung transient response. Kaya nga siya tinawag na transient, hindi siya permanent na response. Pwedeng isipin na nangyari to dahil na-disturb sa equilibrium state yung system nung nag-introduce ng input. Since mawawala rin naman yung transient response, di na ito sinasama sa analysis.
specifically sa frequency response analysis. At magpo-focus na lang sa steady state response. O ito yung response na ma-observe after mag-die out yung transient response. Yung idea na in-explain kanina, yung sinusoidal input at steady state response ay i-apply sa system para ma-demonstrate paano ma-represent ang isang time domain problem sa frequency domain. Ang circuit na i-analyze ay RC circuit na actually makakatulong din para maintindihan ng frequency response ng mga amplifiers. Pero ngayon ay focus muna sa transformation ng domain. Ito ay isang linear system. Ang input voltage ay mapapansin na sinusoid at kukunin ng output voltage across sa capacitor na isang frequency-dependent element. Sa pang dapat malaman ay initially walang voltage yung capacitor. Dahil isa tong time-dependent circuit, minomodel to ng differential equation. At para ma-derive ang differential equation ay nag-a-apply ng circuit analysis. For example, gamit ang formula ng current sa resistor at capacitor ay magka-KCL lang sa output at ang equation na ma-formulate ay yung DE model ng system. Ang solution dito ay isa ring equation na magde-describe ng response ng RC circuit. Kapag sinolve ito ay ma-realize na hindi straightforward yung procedure. Isa pa, hindi rin worth it yung time at effort na gugugulin para malaman yung response sa isang mukhang simple lang na system. So in short, maghahanap ng ibang way para ma-solve or ma-derive yung model ng system. Take 2 via Euler's formula ay i-represent ang input sinusoid sa complex exponential. Kaya yung cosine ay ang real part ng complex exponential, capital V, e raised to j omega t. Bakit ito ginawa? May property kasi yung exponential na ang derivative nito ay exponential din. Meaning, madali mag-derive. Kaya relatively easy yung solution nito compared sa kaninang straightforward solution. Dapat lang marunong mag-operate ng mga complex algebra. Ang VOT ay ang complete solution, meaning minomodel nito yung steady state at transient response ng system. Pero dahil ito ay example para ma-transform ang time sa frequency domain, na-neglect na yung transient response. Assuming steady state ang system, as time tends to infinity, approaching zero yung exponential term na nagre-represent ka ng transient response. At ito na yung sinusoidal steady state response ng RC circuit. Itong factor ay magnitude ng complex amplitude capital V sub O at ang phi ay ang phase. Kaya ang equation ay pwede write sa gantong form. Sa plot, mas obvious na ang steady state sinusoidal response ng RC circuit ay sinusoidal din. With tulad lang din sila ng frequency. Pero makikita na mas mababa yung magnitude at shifted version ito ng input. Expected to kasi hindi naman siya amplifier at may resistor dito. Kaya yung output na makikita dito ay mas maliit na version. Pero same frequency pa rin to since linear nga yung system.
Dahil meron ng time domain representation ng sinusoidal state response ng system, paano ba ito ta-transform sa frequency domain representation? Kung i-analyze tong formula, ang information about sa response ng system ay madederive na sa complex amplitude itong capital V sub O. Kaya ito na yung kailangan i-manipulate para ma-transform sa frequency domain. So, ibig lang sabihin, nandito lahat ng information na dinedescribe nito. Kung papansin, yung magnitude at phase shift ay with respect sa capital V sub O. Kaya ito na yung focus natin. So, given yung V sub O, di-divide lang both side ng input voltage, capital V. Dahil yung ratio ng VO at V in ay definition ng voltage gain, A sub V. Mapapansin din na yung function ay wala ng time dependence at ito'y dependent na lang sa complex frequency J omega. Ang tawag dito ay transfer function na ilalagay natin sa variable h na nagre-relate ng output amplitude or gain as a function ng frequency ng input signal. So, nare-relate ng transfer function na to ang gain with respect sa frequency. In general, ito yung nagde-describe ng frequency response ng isang system. Usually, ang gain ay nire-represent sa magnitude, kaya kinukuha yung magnitude ng transfer function. Na ang operation niya mathematically ay kukunin yung absolute value. Ang graph ng transfer function versus frequency ay tinatawag na Bode plot. Dahil dyan, na-meet na yung goal sa section na to, or sa section ng lecture na transform yung problem from time to frequency domain. Ang kaso lang, masyadong involved at mahaba yung procedure. So, ano kaya yung shortcut na pwede gawin para ma-transform yung problem from time to frequency domain? Dito pasok yung concept ng impedance method na magpapadali at magpapabilis sa analysis. Ang idea ay hanap ng pattern gamit ang response na nakuha kanina para makuha or ma-derive yung impedance model. Para mapasimple yung notation, ilalagay muna sa variable S tong complex frequency, J omega. Tapos di-divide yung numerator at denominator sa 1 over S times C. So, mapapansin na yung pattern sa equation compared sa itsura ng circuit ay katulad ng isang voltage divider circuit. Pero sa case na to ay may capacitor dito instead na resistor. Bukod doon ay ang input signal ay complex signal. Ang kailangan na lang ngayon ay makaderive ng relationship ng complex exponential currents at voltage sa mga elements para matreat ito na parang resistive element sa sinusoidal inputs. Ito yung isang way para ma-derive or i-derive ang impedance model ng resistor, capacitor at inductor. Sa resistor, ang relationship ng voltage drop sa current ay madedetermine gamit yung Ohm's law. Substitute lang ang given complex signals at maka-cancel ang complex exponential factor.
So, ibig sabihin ng complex amplitude ng voltage ay related sa complex amplitude ng current, capital I sub R, ng constant proportionality R. So in short, ang ideal resistor ay di apektado sa frequency ng signal. So mukha itong 1 ohm resistor, 1 Hz, 0 Hz, or 30 GHz man yung signal na dadaloy sa resistor. Sa capacitor, ang current ay related sa derivative ng voltage sa capacitor times capacitance. Complex signals, tas kunin lang yung derivative ng complex exponential at magka-cancel uli yung complex exponential factor. Kaya ang complex amplitude current sa capacitor ay related sa complex amplitude voltage ng factor C times S. So, pwede ito i-range para sa relationship ng voltage in terms of current. Similar process yung gagawin sa inductor. Ang complex amplitude voltage across sa inductor ay related sa complex amplitude current ng factor S times L. Overall, yung mga factors na to sa resistor, capacitor, at inductor ay nagre-represent ng effective resistance ng component sa alternating current. Tinatawag tong impedance na extension ng concept ng resistance sa AC signals. Ang capital letter Z ang ginagamit na notation pag nagde-denote ng impedance. Kapag sinubstitute ang J omega sa S, ito yung equivalent formula ng impedance Z. Pwede rin ito i-write in terms of reactance at frequency F. Ang point dito, mahalaga malaman yung iba't ibang itsura ng formula ng impedance para madali yung manipulation during solving. Kung babalikan yung circuit kanina para ma-determine yung frequency response nito, gagamitan naman siya ngayon ng impedance method. So, hindi na kailangan gumawa or mag-derive pa ng differential equation. Transform lang yung mga components sa impedance model at gagamit na ng circuit analysis para makuha yung output voltage. For example, since tingin na dito isang resistor, pwede nang i-apply yung voltage divider formula. At mapapansin, wala pang ilang segundo ay makuha na agad yung response ng circuit. Kunin lang yung ratio ng output sa input para naman ma-represent ito sa transfer function. So dahil sa impedance method ay nagkaroon na ng mabilis na technique para ma-determine ang frequency response ng isang system. Pero bago kunin ang response ng BJT at MOSFET amplifier circuits, makakatulong kung magkaka-idea muna sa frequency response ng RC circuit. Dahil ang BJT at MOSFET ay nakakonect sa RC network. Kaya ito yung isang factor kung bakit ganyan yung frequency response. Ganito yung shape ng frequency response ng mga amplifier circuit. May dalawang configuration ng RC circuit. Ang isa ay naka-series ang input sa capacitor at ang isa naman ay naka-series ang input sa resistor. Unahin muna yung i-analyze yung frequency response kapag naka-series ang capacitor sa input. Gamit ang impedance method, to-convert yung mga elements sa impedance model.
O gamit ang voltage divider ay makukuha yung output voltage. Next ay kukunin yung ratio ng output at input para makuha yung transfer function. Manipulate lang to para malagay sa standard form ng isang transfer function. Multiply lang numerator at denominator sa S times C. Tapos isub lang yung j omega sa S. Kunin lang yung magnitude ng transfer function na magre-represent ng gain ng system at ito yung importante sa frequency response. Recall lang na pagkuha ng magnitude ng isang complex number ay equal sa square root ng sum ng squared ng imaginary at real part. At may property na pwede separate ito at gawin sa numerator separately sa denominator. So itong result kapag in-evaluate yung right hand side. Represent lang angular frequency omega sa F dahil ito yung mas common representation ng frequency. So ito na yung formula ng gain ng RC circuit sa frequency domain. Sketch na lang ito sa Bode plot para mas makita yung response. Generally, sa pag-sketch ng function ay nagpa-plot ng ilang point at i-connect ito para makabuo ng curve. For example, kapag ang frequency ay low or approaching 0, ang gain ay approaching a value of 0. Kaya pwede ito sketch na ganito sa Bode plot. Kapag naman ang frequency ay high or approaching infinity, ang gain ay approaching a value of 1. Ito yung sketch naman niya sa Bode plot. Pag-connectahin lang yung dalawang extreme para ma-sketch or ma-approximate yung graph ng gain versus frequencies. Isang importanteng point sa graph ay kung saan yung magnitude ay equal or nag-drop na 1 over root 2 sa original value. Tinatawag ito na half power point. Ang corresponding frequency nito ay tinatawag na cutoff frequency FC. At para ma-derive ang formula ng FC, sa-substitute lang yung 1 over root 2 sa magnitude. At equate ito sa transfer function. Dito ay ginamit ang isang formula ng impedance dahil dito mas nakikita na after evaluating ay equal ang resistance at capacitive reactance sa half power dB point o half power point. Isub lang yung formula ng reactance at i-isolate ang F sa left hand side para makuha yung formula ng cutoff frequency. Sa analysis na to ay na-determine agad yung gain ng RC circuit at na-derive yung formula ng cutoff. Similar process lang din ang gagawin para makuha ang frequency response at cutoff frequency ng RC circuit kapag naka-series naman yung resistor sa input. Gamit ang impedance model at voltage divider ay madedetermine yung transfer function ng circuit. Kukunin yung magnitude nito na equal sa gain ng system. Sketch ito sa Bode plot gamit ang extreme values ng frequency. Similar process para ma-derive yung half power point at equal lang nakuhang formula. Again, gamit ang impedance method ay mabilis na determine yung frequency response ng system. Base sa Bode plot ng dalawang configuration, malaki yung pinagkaiba ng frequency response ng RC circuit kahit ang ginawa lang ay pinagpalit yung element or yung components.
Ito ay pwedeng classify as filters or mga circuit na ang function ay magpadaan ng certain frequency at i-block naman yung ibang frequencies. Sa case na ang input ay nakaseries sa capacitor at kinukuha ang output across sa resistor, ang high frequency signals ay nakadaan habang binablock naman yung or heavily attenuated tong low frequency signals. Ang cut-off frequency ang nagsisilbing boundary ng nakakadaan at binablock na frequency. So dahil sa ganitong response, kinaklasify siya as high-pass filter. At obvious sa body plot na high yung frequencies yung pinapadaan niya lang. Kapag naman ang input ay nakaseries sa resistor at kinukuha ang output sa capacitor, nakakadaan naman yung mga low frequencies habang heavily attenuated or binablock yung high frequency signals. Kaya ito ay kinaklasify naman na RC low pass filter. Dahil ang RC circuit ay binubuo ng passive elements na di kaya mag-amplify, ito ay under sa kategory ng passive filter circuits. So ideally, ang filters ay may gantong frequency response kung saan lahat dapat ng below sa cutoff ay totally bablock habang lahat ng pasok sa cutoff ay makadaan nang di na-attenuate. Ano naman yung connection nito sa pag-aaral ng frequency response ng amplifier? Kung ikukumpara ang body plot ng amplifier at ng RC circuit, mapapansin na yung nag-aakang amplifier na isang RC high-pass filter sa low-frequency input signals. Habang nag-aak naman ito na RC low-pass filter sa high-frequency signal. So dito high-pass filter, dito low-pass filter. Ibig sabihin, ang analysis na ginawa sa RC circuit ay ma-extend para mapabilis yung analysis sa amplifier circuits na magiging topic sa next lecture. Summarize, ang frequency response ay behavior ng electronic circuits depende sa frequency ng input signals at isa ito sa importanteng properties especially ng amplifier circuit. Kinombine sa frequency domain ang idea ng sinusoidal response at linearity property ng isang linear system. Pinadali ng impedance method yung pagdetermine ng frequency response ng system. Ang body plot ay way para ma-visualize yung frequency response ng system at ito'y graph ng magnitude versus frequency. Finally, ang RC circuit ay pwede gamitin as passive filters, either low pass or high pass. Depende kung paano kinabit yung mga components with respect sa input at output. So, nagtatapos ang discussion at abangan pa yung mga susunod na lectures.